Hello! Kumusta? Naririnig niyo ba ako? Happy New Year sa inyong lahat. Si Tita Its ito. Kumusta naman kayo? Okay naman ba kayong lahat? Good morning, good afternoon, at good evening kay Ara Bagot Solon at ang mga ibang nandito pa. No? Magpaparami lang tayo ng konti. Kumusta kayo? Okay ba yung aking audio? No? Matagal-tagal akong hindi nag-live. So, hindi ko alam kung medyo okay yung ating technical, ano ba yung status ng ating technical stuff ngayon. Okay lang ba ang aking tunog? O salamat ha. Kumusta kayo? Ang dami nangyayari ngayon, no? Hindi man ako dapat mag-live kasi naka-schedule kami dapat ni Pards, no, sa Amateur Pandit ground floor studio. Kaya lang, alam nyo, matagal-tagal ko na kayong hindi nakakausap at na-miss ko din itong chikahan natin, no? So, konti pa man tayo pero okay lang kasi yung team replay naman, mamaya hahabol yung mga 'yan at medyo alanganin oras ako ngayon 'no. It's only 10:43. It's already 10:43 PM dito, sa Canada and, sa Philippines it's 11:43 ng tanghali 'no. So, inaasahan ko of course na may mga nanananghalian sa inyo at, sa mga ibang parte naman ng mundo, kumusta ang New Year ninyo, 'no? Sana ay, naging, masarap ang inyong pinagsaluhan 'no, at kung wala naman masyado, okay lang 'yun basta buo ang pamilya, nagmamahalan tayo at, nagiging, anong tawag dito, present ang isa't isa sa ating mga buhay. Anyway, ayun. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ang dami 'no. Yung title ng aking, live ngayon, napaka-controversial 'no. Parang, kung titignan niyo, parang, aba, si Tita Itsay, bakit, pelikula yata ang kanyang, title ngayon. Hindi po, 'yan ang tinatawag nilang clickbait yata 'no. Ayaw ko man ginagawa yung mga clickbait na 'yan kasi ang dami-dami ko ng napapanood na sa YouTube 'no, tsaka sa iba-ibang social media platform na may mga video na yung title nila iba sa actual na pinag-uusapan 'no. Minsan okay din yun, pero madalas hindi hindi siya masyadong, sa akin 'no, kasi nalilito ako ano ba talaga ang, topic. Anyway, kaya siya gano'n yung topic natin ngayon 'no, now showing 'no. Unang-una ipapaalala ko lang sa January 13 now showing na ang alin? Now showing na ang, Rally for Peace, Rally for Peace and Justice 'no, yun yung title ngayon ng Iglesia ni Cristo. Tuloy na daw at kasado na yan sa Liwasang Bonifacio. Siyempre iba-ibang mga partido, may mga pinaghahandaan 'yan, 'no? Pinaghahandaan nila ang pagsama sa nasabing rally kahit ano-anong, religious, faith or denomination ka pa, kung ikaw ay naniniwala na dapat ay, samahan mo ang Iglesia ni Cristo sa kanilang panawagan, go ka na rin, 'no? Kalimutan muna natin ang ating pagkawatak-watak sa mga personal at mga political nating mga paninindigan, 'no? Meron tayong kailangan patunayan ngayon na tayo ay magkakasama, tayo ay, naninindigan at naniniwala 'no, sa mga bagay na dapat ay rather maraming mga bagay ang dapat nating palitan sa nangyayari sa ating bansa ngayon, 'no? So, hindi na natin iisa-isahin right now 'no, kasi pag-uusapan natin yung iba nating mga topic in relation to that. So, of course 'no, kamakailan lamang nakita natin 'no, na naipasa ang budget at, of course ang mga kasama kasama nating mga malalaking vloggers, maliit man o malaki, ay pinag-usapan kung anong nangyari, bakit nagkagano'n. Nagkawindang-windang pa rin yung budget 'no, at, sa bandang huli review ng review, lagpak pa din ng review mga kaibigan 'no. Hindi pa wala pa ring nangyari at nakita natin ang isang malaking kabalintunaan, isang malaking, budol na naman mga kaibigan 'no.
yung sinasabi nila ang Department of Education or education should be the number one budgeted aspect sa national budget, alam niyo na 'no, ay hindi siya number one. So, para lang lumusot, ginawang part ng education yung mga professional, education na supposed to be 'no, kung halimbawa yung pag-aaral sa military 'no, ay pinasok dati yan, nasa Department of National Defense. Kasi dun naman talaga, oh, this is already professional training we're talking about. So, hindi siya kasama dapat sa Department of Education, or sa education in a general, term 'no, is yung pinag-uusapan nating karapatan upang makapag-aral o karapatan para sa edukasyon. Hindi na 'yan, kung ikaw ay mag-i-specialize in one particular public service aspect, abay gagastos ka para sa sarili mo 'no, or kung ikaw man ay isa-subsidize, dapat isa-subsidize 'yan ng, mismong departamento or yung agency na saklaw ng gusto mong, pasukan na na public service. Pero ang ginawa nga, para makalusot lang 'no, para makalusot lang kasi talagang nasilip 'no. Imaginin mo 'yan 'no, kung hindi natin nasilip 'yan, yung paglipat-lipat sa mga nasabing, sa budget na 'yan, lulusot 'yan ng gano'n-gano'n. Pero 'yun nga lang dahil, kahit lusutin mo ng palusutin mo 'yan 'no, and this is the truth to that, kahit palusutin mo ng palusutin, kung mali talaga siyang sadya, wala ka talagang masyadong magagawa diyan na paraan. Makikitang-makikita yung pagkakamali mo. Like for example, ipinasok nga sa department o, ang dati kung sisilipin mo ang mga nakaraang budget, itong mga budgets na sinasabing, na kino-question natin ngayon ay pumapasok sa ahensya mismo. Like for example nga, is sa Department of National Defense 'no. Pero yun na nga, sino ang magtatanong, sino ang magko-question ng mga bagay na 'yan 'no? Sino ang magpapaliwanag or mag-cha-challenge rather 'no, sa ating pangulo na mali ito. Hindi natin alam kung sino yung nag-a-advice sa kanya ng mali or tama 'no. Marami ang nagsasabi na kahit questionin natin 'yan, kung constitutional question ba 'yan, puwede ba siyang ilapit sa Supreme Court or is it a political question where the court will not make a decision on it? Kasi ahensya po ang nakakaalam kung tama ba yung budget na ginagamit or tama ba ang pinagbasihan ng budget. So ang hirap hindi po ba 'no? Kaya, at the end of the day kung tutuusin niyo, yung sinseridad na lamang po para sundin ang saligang batas which clearly states that education and kahit grade 2 ka maiintindihan mo 'yan, mauunawaan mo na ito ay basic general education. Hindi po yung mga advance na ng inyong professional careers, 'di ba? So, gano'n ang nangyari diyaan sa education na 'yan 'no, rather sa budget na 'yan. Pagkatapos of course yung sa PhilHealth 'no, we're still mulling over that, we're still, iisipan pa rin kung bakit nagkagano'n, zero budget pa rin yung PhilHealth, hindi pa rin naman 'yan nagalaw. So, budget is a very contentious issue for us now. Napaka-sensitive niya. In fact, siguro marami ang nasilip dahil lang diyaan sa budget na 'yan at hindi napaghandaan ng, administrasyon na 'to na talaga naman pong kinuto ng social media ngayon yung budget na 'yan. Paano po kasi alam niyo bakit 'no, sa mga nasa administrasyon na nakikinig kahit napakaliit ko pong channel, bakit kayo kinutuhan? Wala po kasi silang nakikita na development or programs o proyekto na puwedeng paglaanan ng mga perang nawawala. Kasi alam mo sa totoo lang, Pilipino simple lang 'yan. Kung 'yan pinakitaan mo na nagtatrabaho ka at meron kang naipakita maliban diyan sa ayuda, lalo na po sa working class. Ang working class po masipag 'yan, nagtatrabaho 'yan, 8 oras, minsan hanggang 12 hours a day nagtatrabaho 'yan.
Tapos mantakin mo yung 4 na oras na binabiyahe nila papunta at pabalik sa trabaho, 'di ba? Masipag 'yan. 'Pag pinakitaan mo 'yan na maayos yung kalsada, maganda at maaliwalas ang kanilang, safe ang kanilang biyahe araw-araw, maayos ang transportasyon, abay kahit hindi namin makita yung budget na pinaggagawa niyo, hindi naman kami aangal. Eh, ang problema po 'no, ayan, maya't-maya sira ang LRT, MRT, maya't-maya po brown out. Tapos ang traffic, eh, parang buwan to sawa ang traffic, 'no, yung dapat, 30 minuto lang na biyahe nagiging 2 oras. Isipin niyo po 'yan, 2 oras papunta, 2 oras pabalik, 4 na oras ang nawawala sa buhay ng isang tao araw-araw dahil lang sa transportasyon na hindi niyo maayos-ayos. Hindi po ba? Abay ako'y mahigit kulang na pong mag 60 years old, eh, hindi po ba? So kung gano'n po, kung gano'n ang gagawin ko araw-araw, eh, madadali po ang buhay ko, hindi po ba? Eh, kung hindi naman po ako mayaman, tapos ako'y 4 na oras sa kainit-init pa, hindi ba? Ang init-init pa babiyahe ka. O sige, umulan naman, eh, babaha kasi nga wala na naman yung flood control projects. Sipin niyo po 'no, sipin niyo po, pero kung nandiyan lahat 'yan, kahit po siguro itinago niyo na lahat yung budget, basta sagana po ang mga mamamayan, wala kayong maririnig. Bakit po? Ang Pilipino matiisin at lubos tayong mapagtiwala 'no. Ah Mag-uumpisa lang pong lumiliwanag ang ating mata at naghahanap ng kung ano-ano 'pag may nawawala na, hindi po ba? Agree nga kayo yung mga ayan may mga nag-heart ako, oh, totoo 'yan sabi nila 'no, Jenny Ortiz 'di ba? So totoo 'yan, maghahanap ba kayo may nakikita naman kayong maganda na ibang bagay? Oh, kailan lang natin nabalitaan na naman yung subway, projects daw. Ay tinanggalan ng budget 'no, naging 7 billion na lang yata, according sa ating kaibigan na si Dare to Ask. Yung si Dare magaling talagang sumaliksik 'no, ako naman ay nag-post na sinabi ko, "Sus Mariosep, eh, nahuli na tayo ng huli diyan sa subway system. Ano bang ayaw niyo sa subway system?" Pero maalala ko 'no, panahon ko pa 'no, dalaga't sexy pa ako, pinag-uusapan na yung subway system na 'yan. Marami talaga pong pulitikong umaayaw diyan gawa ng maraming tatamaan. Gaya nung nangyari diyan sa LRT, MRT na 'yan, hindi naman bigla-bigla 'yan nangyari, marami pong kumokontra. Kasi isipin mo daw, sabi nila maabala sila sa trabaho, yung mga kukuhanan nila ng mga lupa para sa right of way, mga daanan, 'di ba? Eh, talaga pong ayaw magsakripisyo ng kahit sino. Pero noon po naririnig namin ang pinakaayaw magsakripisyo yung mga politiko. Kasi magagalit daw yung mga botante nila. Isipin mo yun? Kasi nga ayaw nila magsakripisyo. Pero alam niyo po, dito po sa aking kinalalagyan ngayon, meron po kaming isang 27 kilometers na subway system na ginawa nila 2011 pa. Sa totoo lang po madaming kumontra nun 'no, eh, at ang Toronto po ay kagandahan ng kanilang, transport system na, ang style po niyan is ang subway, ang LRT, ang bus, ay magkakakonekta. Magkakonekta po lahat 'yan. So, kung magkakakonekta 'yan, isang pamasahe lang. So, 'pag nagbayad ka kung saan ka sumakay, hindi ka na magbabayad hanggang makarating ka. At ang pamasahe po namin is $3.25 hanggang makaabot ka sa paroroonan mo. At kung gusto mo pang bumalik, within 2 hours, eh, yun din lang yung pamasahe mo. So, kung 2 oras lang po ang kailangan yung ilakad, eh, yung $3.25 mo, sumakay ka na ng bus, LRT, or ng train. So, lahat po ay na-cover na. So, magkano ba yun? 120 ₱20 'no, ang pamasahe at napaka-kumbinyente na po ng pamasahe ng, aming transportasyon. So, ang point dun is itong kinukuwento ko nga sa inyo na may ginagawa sila sa amin, alam niyo po ang tagal gawin yung 27, kilometers na yun 'no. So, it's like, from 2011
hindi pa rin siya nagte-testing na sila ngayon pero tapos na siya 'no, excited na rin kaming masakyan pero imagine mo nagsidalagahan at binata na yung mga anak ko, ngayon lang natatapos yung trend na yun. Pero lahat po ng mga bumili ng property around the area, nagsakripisyo kasi alam nila na ikakaginhawa yan ng maraming mga trabahador within the community na totoo naman po 'no. We all have to make sacrifices somehow. May mga politiko pong, na natalo kasi talagang pinilit nila 'yan and imaginin mo habang kino-construct po nila 'yan, mga gawain na 'yan, maraming negosyo po ang tinamaan, natural, 'di ba? Magko-construct ka, 'di alikabok, lahat ng traffic andoon. So, isipin niyo po 'yon 'no, marami talaga tayong kailangang pagdaan ng sakripisyo para diyaan sa ikauunlad naman ng ating bayan. Pero ang problema po, budget pa lang tinitirador na. Ano ba paano tayo uunlad niyan? Ang sabi nga ng ating kaibigan na si Der, sabi niya, lahat ng oras na ibinindin nila 'yan, ililinaw ko po sa inyo, meron na po tayong mga commitment diyan. Tayo po ay nagsabi na itutuloy natin 'yan at gagawin niya. Ito yata ay proyekto na, tutulungan po tayo ng foreign I think it's JICA 'no, is foreign project. So, tapos meron na pong, tutulong sa ating bansa. Pero ibininbin po na kahit po tayo nag-commit na at may mga penalties po na kaagapan 'yan kasi inilaan na nila yung pera, hindi pa rin natin ginagawa. Sa taon-taon po nagagastos tayo ng bilyon dahil lang sa penalty. Ay ano po nangyari, mulit-muli po, last year wala ngang budget na nilaan diyan, maniwala kayo? Dapat ituloy na 'yan, kaso last year walang budget. This year naman ginawang 7 billion na lang pagkatapos-tapos ng huling, version ng budget. So, ano nangyari? Hindi na naman 'yan matutuloy. Saan po napunta yung budget? Dinala na naman sa sa DPWH 'no. So, ang problema dito, alam niyo na kapag hindi 'yan tinuloy more penalties na naman ang babayaran natin. Nagtatapon tayo ng pera sa madaling salita 'no. At, kung titignan niyo po ang, projections na binigay sa atin, diyaan sa report ni DER is ang laki po ng, return sana 'no, ng, investment natin na yon kung ito ay talaga namang ginawa. Alam niyo po bakit hindi tinuloy 'no, malinaw doon sa pagkakaexplika ng kaibigan natin, na kaya po hindi tinutuloy 'yan kasi pagdating sa mga ganyan na foreign funded po 'yan 'no, na programa, wala pong kupit. Mahirap kumupit. Bakit mahirap kumupit? Diretso po kasi 'yan, ang dokumentasyon niya tapos tutok na tutok yung foreign government, hindi sila makakakupit. Kaya talagang hinuhuli nila 'yan. Kahit mintik mo imagine Japan ang tutulong sa atin diyan, ang sarap sana 'no, kung meron na tayong mga kagaya ng mga, transportasyon ng Japan. Ang dami pumupuntang sa Japan ngayon pansin niyo ang daming vloggers na nagpupunta sa Japan. Talaga naman po. Ako'y, 2 beses na nakapunta diyan sa Japan 'no, at kahit na maayos-ayos na ang lagay namin dito sa Canada, siyempre, gusto po namin maranasan ang, truly Japanese, culture 'no. So, actually dun ko po nalaman na madami silang pagkain maliban sa sushi. So so tsaka malamig din. Sabi ko nga, buti pa sana pumunta tayo diyan hindi winter, kasi pagdating namin dun malamig din 'no. Pero anong maganda po sa Japan yung technology, yung, maayos ang kanilang, transportation talaga naman 'no at, napanatili pa rin nila ang ganda ng kanilang bansa kahit na napakarami nila at napakaliit nito. Ah, kaya yun, bakit? Oh, 'di ba? So ngayon dun natin binanatan yung budget na pinag-uusapan natin. Sayang yung pagkakataon natin mga kaibigan. Kaya lang nga, ang problema dito dahil hindi sila makakakupit, hindi nila tinutuloy.
'di ba? At, 'yun nga, isa pang problema makikita natin diyan, marami ang haharang diyan na politiko kasi ayaw nilang mawalan sila ng mga botante. Kapag kasi sila ay nanindigan diyan 'no, ang sasabihin ng botante, maaabala sila. 'No, sa kanila medyo may kakitiran din po kasi tayo minsan mag-isip 'no, lalo na kung ang personal nating negosyo ang tatamaan. Halimbawa, yung dadaanan ng kalsada na yon, may nakatayo kayong business, kahit 10 taon, 2 dekada kung yan babagal-bagalan 'no, o 1 dekada sabihin na natin gano'n na kahaba yung project na yan, gano'n po kahaba din yung pagkakataon na kayo'y maaabala. Totoo po 'yan, hindi po ako magdo-drawing dito, 'di ba? Pero sino makikinabang niyan? Makikinabang po yung mga anak niyo, mga estudyante. Halimbawa, makikinabang po kung ibebenta niyo yung business niyo 'pag kayo magre-retire na. Thinking ano ba, thinking forward ba, yung, halimbawa binenta mo 'yan, ano ba tawag dito, ang value lang ng inyong, business ngayon is 2 million. Abay 'pag nagkaroon na ng magandang transportation diyan, malamang magiging triple, quadruple yung inyong investment. Yun nga lang po, right now, nga pa tayo, drawing pa lang siya at hanggang ngayon hindi natin alam ang binabayad po na budget. Ito yung masakit 'no, Der, kung andiyan ka, kung naririnig mo ko. Malamang yung budget na 7 billion na yan pupunta lang yan sa penalty. Ba't tayo nagsasayang ng pera, 'di ba Julius Jow? Nagsasayang tayo ng pera bro. At saka si Sis Jenny nagsasayang tayo, yung 2 billion din dami-dami na niyan, 'di ba? Dahil lang sa penalties, commitment fees baga, 'di ba? Okay, so, next topic natin 'no. Ano ba yung next topic natin? Medyo maganda-ganda itong topic na 'to at kontrobersyal din 'no. Ako kasi po ang EAT or, Tita It, si Tita It, galing po sa pagba-vlog about Eat Bulaga 'no. Hindi yan dingit sa inyo kayong mga followers ko 'no. Alam nyo na talagang solid Eat Bulaga ako. Ngayon po, medyo nagkaroon po ng, kontrobersiya ang ang Tito Vic and Joey. Kasi itong si Direk, Daryl Yap 'no, merong pelikula 'no. Ang title is The Rapist of, Pepsi Paloma. Sino kaway-kaway dito yung mga, kasing edad ko na may alam pa ng pangyayaring ito ano. So, ah, according 'no sa ito, tinanong ako ng malapit kong, itong aking si Jenny Baby 'no. Tinanong niya ako, "Tita," sabi niya, "totoo po ba 'no, ang nangyari kay Pepsi Paloma at tinanong niya sa akin kung may alam ano ba sabi mo Jen? Totoo ba na yun nga na nangyari kay Pepsi Paloma at, involved itong mga taong 'to?" Sa totoo lang alam niyo, sa tinagal-tagal ko na sa mundong 'to, ako'y gulong-gulo din 'no. Ah Gulong-gulo na din ako na, totoo ba? Hindi ko na gagamitin yung gulong-gulo, parang feeling ko ako na si Amy Marcos, ayokong maguluhan, okey, hindi ko lang siya alam, okey. So, ang, tita question, totoo ba ang TVJ controversial? O 'yan, tinanong niya uli, yun yung sabi ni Jenny, "Tita, question, totoo ba ang TVJ controversial with Pepsi?" There was a time 'no, 1980s yan, there was a time na pumutok yung balitang 'yan 'no, nagkaroon daw ng, let's watch this, mabuti pa 'no, meron ako short clip, sana naman wag naman ako ma-copyright 'no, ako'y very short naman 'to at, makinig lang tayo, tignan natin kung, ano ang, masasabi niyo. It's about 3 minutes, let's see kung, marunong pa ba ako mag-share ng screen, sus Mariosep, sa sobrang tagal ko na kayong hindi nakikita 'no, eto. Game. Wala siyang vocal 'no, ganyan lang talaga siya.
ba? These are disinformation. Kasi once the people know what is true, and then they'll see it's not. So I have decided to brush them aside and not pay attention to this type of disinformation. Original fake news. And that Ayun. Wait, patay muna natin 'to. So I know. So we will probably never know what happened, no? Pero dahil dito nga sa muling pagsasapelikula ng buhay ni ng nasirang si Pepsi Paloma, no? Ay maraming naglabasan, no? Kayong mga kabataan, merong sige nga kung kayo'y nakakaalam, no? Ano ang kantang sinasabi na ito ay patungkol sa nangyari kay Pepsi Paloma? O yan guessing game 'to. Sino yung makakahula niyan? Kayong mga mahilig sa musikang Pilipino. Yan. Sige nga, Julius, alam mo ba? Ikaw mukhang ano ka mahilig ka sa kantahan. Ha? Asan na? Wala? Hindi niyo alam? Yung sinasabing kantang Spolarium, no? Kung hindi niyo alam, no? Oo, hindi yung Spolarium, Julius. Yun yung sinasabing kanta tungkol sa kanya, no? Teka lang hanapin ko. 1 second. Meron tayo niyan para makita nyo kung anong ibig kong sabihin. Ito ba yun? Eto Wait lang. Give me 1 second. Maiiksi lang kasi baka mamaya alam nyo na, madali na naman tayo. 1 second. Sana ito. Ayan, game. Game tayo So, yun yung kanta. Diba? Oo, Julius. May natutunan naman tayo. No? Araw-araw may natututunan tayo. Actually, ako din nung una ko narinig yan, medyo ako, syempre, solid tayo TBJ, Bulaga, at paulit-ulit ko nga sinasabi na yung politika ko at yung entertainment ko, hindi yan mag-asawa, no? Maghiwalay yan. So, syempre,
nananatili pa din bukas ang isip ko, pero hindi ko pagtatanggol kung talagang may nangyaring ganyan. Talaga lang hindi natin pa alam 'no. Totoo 'yan, may narinig ako na, parang apology nila. After few months nung 1980s na sinabing, nagkaroon sila ng parang, shooting. May shooting, eh, meron silang, comedy show or something, pelikula na nag-shooting sila and after a few months dun, eh, nag-apologize dahil may lumabas nga na ganyan. Pero wala tayong makitang ganyang mga, articles ngayon at pinagbubura na nga lang maliban dun sa nakita kong, video na yon 'no. At yun, eh, hearsay lang. So, hindi rin natin siya makatigan kasi hindi natin nakita yung mismong apology. I wish we can still find those 'no, kasi yung konteksto nun baka naman hindi gano'n 'no. We still want to give the benefit of the doubt. Eh, kasi lately may naglabasan ng mga kung ano-anong mga, interviews. Like for example, itong nakaraan lang 'no, yung interview kay Coca Nicolas. Kung mapapansin niyo kayong mga bata-bata 'no, kung hindi pa kayo masyadong, updated, puro soft drinks 'yan 'no, mga soft drinks beauty 'yan, medyo may pagka-bold sila, bold star 'no. Hindi naman, nung panahon kasi namin, kahit may bold, nahihiya pa din sila 'no, hindi lantaran pa yung pagbo-bold 'no. Mamaya natin pag-uusapan yung mga dila-dila na 'yan 'no, siguradong tatamaan sa'kin 'yan mamaya. Pero nung mga panahon na yun tingnan niyo yung mga itsura kagaya ni Pepsi Paloma 'no, yung mukha niyan, eh, napaka-inosente talaga, batang-bata yung kanyang, kilos at ang ganda-ganda talaga niya. Maganda siya nung panahon na yun. So may mga sumasawsaw na, may sawsaw dito, sawsaw dun, ginawa ng, siyempre para maging relevant, or somehow na may impluwensiya sila, ewan ko lang. Itong si Arnold Clavio, ewan ko ba, teka lang, tingnan natin. Meron siyang sinabi ito, eh, ay nawala, wait lang. Ah, tingnan natin kung anong sinabi ni Arnold Clavio, may sinabi siya, eh, anyway kung di ko na siya makita. May sinabi siya na wag ng ano ba 'yun, kumbaga wag ng palakihin or something of that, effect 'no. Mamaya hinahanap ko, eh. Pero of all people, si Arnold Clavio pa talaga yung nagkaroon ng moral, ano ba 'yun, kung ako 'yun, eh, tatahimik na lang ako. Alam mo lalo na kung meron kang kabuktutan na ginawa, 'wag ka na lang magsalita. Kasi, lalo na siya sobra. Sobra ang kaniyang ginawa 'no, kung maalala mo is, ah, kung maalala mo ay, siya yung, anong tawag dito, na nakabuntis ba siya? Kay Sara Balabagan, 'di ba? Yung supposed to being inaalagaan niya. Ayaw na natin bumalik sa mga ganitong pagkakamali nila, eh, kaya lang yung ano pa sila, epal. Siyempre babalik at babalik 'yon 'no. Yung parang tipong, "Anong karapatan mo para magsalita ka ng ganyan, arn-arn?" 'Di ba? Yun yung point doon. Anyway, may yun. So, nakisawsaw siya dun. Tapos, eh, lately of course may pelikulang ginagawa si Direk Darryl Yap at sinabi naman niya na may mga parts ng buhay na hindi niya isinama. Like for example, yun daw pagdodroga ng mga kasamahan niya nun, hindi na yun binanggit or hindi isinama. Siyempre, eh, may mga pinoteksyonan siya. Ngayon, ang problema sabi ni Arn, eh, malamang daw ay hindi yan papasa sa, ano ba dito, MTRCB na of course ang chairperson diyan is si Lalas si Soto, 'di ba? Yung, ano ba 'yan, pamangkin niya bale 'no? So kung ganyan, ano kaya 'no, ano bang tawag dito, alin kaya ang mangingibabaw, ang kanyang, pagiging, tapat sa kanyang tungkulin o ang dugo na nananalaytay bilang isang Soto. Kayo ano sa palagay niyo 'no? Kasi siya'y may kapangyarihan naman, yun lang pagre-rating niya 'no, pe-penalty niya sa Itbulaga, 'di ba? Kapag merong mga palso na ginawa, puwede naman niyang gamitin yung kapangyarihan niya. Pero ito kasi mukhang, siyempre 'no, masyadong obvious kung hindi siya kikilos dito.
Sa ganang akin naman, let the public watch it. Matalino naman po ang publiko ngayon, no? The more na tinatago nyo yan, the more na malamang puputok yan, no? Alam nyo naman tayo, no? Kung alin yung bawal, yun ang gusto natin panoorin. Kaya, pag yan, ilabas sa Netflix, bongacious na. Saan pa? Pag, yung mga ganun bagay ba, kung pwedeng gawin namang matalino yung mga audience natin, matatalino naman talaga ang mga Pilipino. Siyempre, lagyan nyo lang ng konting konteksto para naman may patnubay, no? Pero for them to outrightly, ang tawag, ano ba tawag doon? May tinatawag tayo yung hindi nila, sinesensor, no? Censorship, it undermines also the thinking public, no? Paano pa nila titignan yan? Kasi sa totoo lang, up to this time, we are still very, very curious as to what the truth of what happened. But since the family already is no longer also trying to discover what happened, syempre tayo lang, no, nakikinig na lang tayo at nakikibalita. Pero yung parang tayo pa yung manginguun at manghihimasok dyan, hindi na yan po para sa atin. No? If in this movie, we learn the truth and discover what really happened, and also it gives us lessons to learn, di mas maigi, di po ba? Di na po nila yan ginawa, and I'm sure hindi ginawa ni Direk Daryl Yap yan. No, I don't know him personally, so I do not want to be dubbed as a double agent dahil lang pinag-usapan natin si Daryl Yap, no? Pero ang sinasabi ko lang po is this. I feel that we can learn a lot from that movie if hindi nila yan papalabas, then they also might have their own reasons. No? Siguro naman dapat din ipaliwanag kung bakit hindi ito ipapalabas. But for Arnold Clavio na pangunahan ng MTRCB, sabihin niya yon, my goodness, anong place niya? No? Kahit pa sino pa siya. No? Talaga itong taong to kahit kailan, no? He doesn't really know when to shut his mouth. Okay. Ano ba kasunod natin? Ang next topic naman, not 10. Teka, meron pa yun. Oy, eto para naman matawa tayo ng konti, matuwa tayo ng konti. Pinag-usapan din namin kanina, ako'y nanood po ng pelikulang Wicked. Yan, sino na nakapanood ng Wicked? Sino? Say I. Yan, kung kayo nakapanood na ng Wicked, wag tayo masyadong magkukuwento ng ng spoiler. Magagalit sa atin yung mga tao na hindi pa nanood. Pero ito na lang po masasabi ko sa pelikulang Wicked. Parang ito'y ginawa sa Pilipinas. Yun lang po masasabi ko, no? Yung mga nanood, mag-like man lang dyan, no? At saka mag-heart. Yung hindi pa pala nagpa-follow sa akin, tsaka nasusubscribe, ay mag-subscribe naman na kayo para dumami tayo at saka mag-follow na din, no? Follow at saka subscribe sa YouTube ko. May YouTube din po ako, no? Sobrang bagal ako ngayon, no? I feel I am shadow banned kasi talagang minsan nakikita ko, no? Dami kong trolls ngayon. Ang liit-liit ko lang, tinotroll pa ako. Anyway, balik tayo sa Wicked. May mga, kung kayo'y manonood, ano ba yan? Na-show na sa Pilipinas yan, no? Sino ba yung pwedeng sumagot dyan? Na-showing na ba yan sa Pilipinas? Do you know, Jenny, Julius? Kung yan na-showing na sa Pilipinas, so alam niyo yung sinasabi ko. Unless, of course, yung mga Maka Duterte hindi nanood. Okay. So, nung ako po nanonood, ramdam na ramdam ko na ang kwento ay talagang parang binuo sa Pilipinas, no? Yung mga cast of characters, no? Sino ba ang nandoon? Ano sila niyan, curious kayo kung ano yung sinasabi ko, no? Okay. Unang-una, sino ang gumaganap na Pangulo ng Pilipinas sa Wicked? Ayan. Sige, yun pangalawa. Sino ang gumaganap na Vice President Sara
Duterte sa pelikulang Wicked uli. Ayan, o 'di ba? Oh, kulay green siya do'n, berde oh, 'di ba Jen? Tama pasok na pasok. Kulay berde siya do'n, pero very good siya do'n, huwag muna kayong magja-judge. Tapos, sino ang gumaganap na mangga? Pelikulang 'yon, ayan. Sino ang gumaganap na mangga? Guess who? Ay naku, napakagaling pa naman ng gumanap ng mangga dito. Dito medyo ano, hindi kami nagkaintindihan dito ni Jenny kasi meron siyang ano, parang si ano 'yan tita, sabi niya. Ako naninindigan ako na ang mangga do'n, yung maganda. 'Di ba? Oh, 'yan makikita niyo 'no, nandun si mangga at tapos nandun din ang ahas. Nandun din. Siyang-siya, kuhang-kuha. Perfect, 'di ba? Alam mo yung pinapanood ko yun, sabi ko, "Ano ba 'to, para ba ako nanonood talaga ng ano, ng, mga pangyayari sa Pilipinas." Nandun pa nga yung mga vloggers 'no, yung mga, pinipigilang magsalita, pinuputol ang mga dila, pinabawalan, nandun talaga. Oh, so kung kayo'y ano, kung kayo'y may panahon, at kung hindi niyo pa 'to napanood 'no, manood kayo. Tapos isipin niyo yung mga sinabi ko 'no, wag kayong magpadala kung sino yung, mga cast of characters na sinasabi ko, pero alamin niyong mag-isa kung, tama ba 'no at, tama yung kuwento na yung tinakbo ng kuwento ayon sa aking, suggestion, 'di ba? Pero nakaka-enjoy siya. Huwag kayong manonood sa pirated, manood kayo sa may bayad, ayaw natin ng ganyan, 'di ba? Sumusunod tayo sa batas. Pero kung di niyo maiwasan, ay bahala kayo. Si Jenny Siret. Oy, Julius manood ka, ha? Wala pa yata 'yan sa Netflix, eh. Anyway, ano, Wicked 'no? O sige, ano pa ba yung topic natin? Meron pa tayong isang topic. Oo, 'yan Julius, eto yung aking ano, Kuwentong Barbero. Julius, actually topic ito ni ano, ni Pards ko, Ayaw kong panghimasukan pero, kukurutin ko lang ng konti 'no. Nasabi ko nga parang dito sa administrasyon na 'to, napansin ko lang 'no, yung mga katwiran ng mga nanunungkulan sa atin kapag nahuli na sila or na-corner sila na medyo mas may nag-iisip ng mga tao, kung lumusot, pambobo. Alam niyo 'yun, yung bobong palusot. Ano yung sabi niya, Sir, Mr. Ace Barbers 'no, ako po, sumasagot lang ako base dun sa sinabi niyo. Ano po sabi niyo, ang batikusin po ay ang mga nasa China, 'wag po yung kapwa niyo Pilipino. Sir, kung kayo naman po ang may bolilyaso, ba't naman po namin ibang ano ang una namin titirahin, wala naman kaming kontrol dun. Kayo kayo po. May kontrol kami, somehow sa magiging kilos niyo kasi po kami bumoto sa inyo, 'di po ba? O baka naman po akala niyo pagkatapos namin kayong binoto, tapos na po ang obligasyon niyo sa amin. At saka isa pa, hindi po ba, sabi niyo nga po, wala naman totoo sa mga sinasabi, puro fake news peddlers ang mga vloggers. Sir, nakita niyo po ba yung mga report na ginagawa 'tong kaibigan ko si Dare to Ask? Aba'y galing po 'yan sa report ng COA, kung kami po ay fake news, sila po ang fake news kasi sa kanila po galing 'yan at wala naman po kaming binabago sa mga reports niyan, 'no. Ngayon po may mga nag-volunteer na, kagaya po ng aking parts na si, Elmer Hucalbut 'no, the amateur pundit, ang sugar daddy ng bayan. Eh sila po, nag-volunteer na sila, June Abines 'no, at, ang malalaking vlogger, kaya po nila kayong harapin, 'di po ba? Pero yun nga po, sana naman 'pag hinarap niyo po,
usapang pangmatalinuhan, wag po sindakan. Kasi nasa teritoryo niyo kayo, eh. Kayo alam niyo po yung mga 'yan, may mga utak po 'yan. So, ang magiging usapan niyo po diyan dapat, eh, utak sa utak, hindi po ewan ko, 'no? Kasi baka mamaya papakita niyo magfe-flex lang kayo ng superpowers ninyo at gusto niyo na silang i-contempt. Kahit po i-contempt niyo 'yan, i-contempt niyo po 'yan lalo pa pong lalakas ang mga boses ng tao. So, mas maigi po pangmatalinuhan ang usapan ninyo. Pakiusap lang naman po 'yun, wala naman po sigurong masama do'n ano. Ah, kasi po sa totoo lang po, nakahanda yang mga 'yan. Lalo na po yung mga sinasabi niyong fake news peddlers. Sus ito nga po, ang mga vloggers po madali po silang nafa-fact check. Fact check agad, nandiyan si Rappler, 'di ba? Wala pang 3 oras na-fact check na, si EB Hugalbot na-fact check yan ilang beses na. So, oh, pero yung po 'pag sinabi po ba na walang baril nung pumasok sa KOJC, hindi po kaya nila kaya itong i-fact check? O yung 5,500 flood control projects, hindi po kayang i-fact check yan 'no. So piling-piling-pili lang po ang fina-fact check. So dapat po yun, i-fact check niyo kayo mismo 'no, gawa-gawa kayo ng batas, 'di ba? Ah, Mahirap po kasi magsalita para kasi nakikita namin in the last few year, no, months. Eh, puro self-serving po ang ginagawa ninyo. You are protecting the House of Representatives for the House of Representatives. Parang mas marami yung oras na yung kapakanan ninyo ang nakikita naming pinapangalagaan ninyo. Okay naman po yun, pero sana naman pantay-pantay naman. 'Pag may time, pang-taong bayan naman, 'di ba? 'Pag may time. Okay, o 'to last na lang, last topic ko na lang, eto nadali ako ng troll dito. Pakita ko lang, para mag-enjoy tayo ng konti 'no. Malapit na tayo, wait lang, ito ba 'yun? Eto, nadali ako dito, ayan. Hindi ko na masyadong papakita kasi, pampatnubay ng mga magulang ay kailangan 'no. So dito, kung makikita niyo 'no, sana 'pag kinlik ko 'to hindi mawala. Ayan, 'pag ito binasa niyo, yung mga sagot dito 'no, kasi sabi ko dito, alam niyo, sabi ko, "What the hell is happening to our politicians? Do they think ang exhibition make them desirable?" Hindi ko po gustong ipahiya ang mag-asawang 'to. Alam ko mag-asawa sila, alam naman natin 'yun. Pero po, ako po 'no, nag-practice po ako ng batas at abogasya. Kahit po kailan, dahil alam ko po na ang ethical standard po ng isang abogado at mas lalo na kung isang kongresista ay importante sa kanyang pagkatao. So, yang sinasabi nila na ano ba, na pribadong buhay nila yan, kesyo, kital-kital. Do you think humihinto ang pagiging congressman niyo, tumihinto ang pagiging abogado niyo dahil nasa isang party kayo na kayo mismo ang nag-publicize. Kayo mismo ang nag-upload niyan. Wala po kaming kinalaman diyan, yung sinasabing kinalat pa, kisyo katal, hindi ba? Kayo nagkalat niyan, hindi hindi po ang mga vloggers, okey? So, ang dami ko pong ayan, medyo mahina po ang ating, connection pero ang dami ko pong nakitang mga post na teka lang, tingnan ko kung naka-share pa ba. Ayan, oo. Ah, ang sinasabi na nangangatwiran pa sila na yun na nga is mag-asawa daw at, pero halatang-halata kasi na ano 'to 'no, mga trolls, ulit-ulit, eh. So merong 6 silang sagot na nakakahon, parang package na magpili lang yung mga trolls kung anong gusto nilang isagot dun. So ang una dito is yung asan na dito? Ah, yung mag-asawa sila daw. Ganyan din kami ng asawa ko dati, haha, cute. True!
Anong lasa ng foundation ng asawa mo? Sus Mariosep, pandilaan kayo. O ta's eto pa, ulit-ulit na mag-asawa sila, kinasal na sila, tapos, meron pa, bagong taon na daw, 'no, bagong taon tignan niyo, hindi ko man ginagalaw 'to, pero tuloy-tuloy, meron lagi at pare-parehas lang ang sagot nila, bagong taon na, bagong buhay, same, same, bakit pinagkakalat? Shame on you, ganyan din naman daw tayo, nagdidilaan tayo, Tapos mag-asawa naman, see what I'm saying? They're saying the same thing, huwag daw tayong negative. Pero pag kinlik mo yung mga yan, one friend, two friends, tapos wala silang koneksyon sa page ko, hindi rin sila nagpa-politics, wala silang political affiliation, sa madaling salita, sila ay bayad. Okay, 1 second. Inubo. Inubo tayo. So halatang-halata na ito ay isang troll farm. So binabalik ko ngayon yung tanong. Sino ba talaga gumagamit ng troll farms? Tayo ba o ang mga politiko mismo? Di natin kailangan ng troll farms kasi yung mga vlogger madaming followers yan. Yung mga organic, 'di ba? Pero yung nakita nyo, pare-pareho yung sagot nila, mag-asawa naman yan, huwag kayong nega. Tapos yung private life naman daw, tapos yung kayo din, ganyan. Parang walang torya-torya yung kanilang rason. At mukhang mga high school pa 'to. 'No, mamaya yan babanatan na naman ako diyan sa sa ano na yan. So napatunayan ko talaga na pero ang dami nag-post niyan, ang dami nag-post ng ganyan na kuwento. Nagkataon lang kasi ako pinicture ko na nakadila sila. So talaga siguro yan nakita 'no, at apuhap. So ganyan silang tumirada. So, hindi tayo ang may troll farm. So, ang lagi kong tanong, sigurado ba kayo na itutuloy niyo pa yung troll farm bill na yan, anti-troll farm? Parang kayo man ang gumagamit ng mga troll farms. Hindi ba? Pansin niyo ba, lagi ngayon, dami yata nilang budget. No? Madami yata silang budget. Naku, wala po kayo makikita mga troll farm sa mga Duterte unless sa mga DDS. Huwag nyo lang tamnan. 'Di ba? Eto nga na yung tanong ko. Yung anti-troll farm nyo, paano nyo makikita kung sinong naglagay ng troll farm? Kasi, kayo mismo, pwede kayong magtanim sa amin at and vice versa. So, where is the onus there? Saan yung, pwede maghihiring kayo about this? Saan yung onus? Saan yung burden of proof? Yung mag-accuse o yung ina-accuse? Diba? Bawa, inakusahan mo ako na meron akong troll farm against you. Paano mo mapapatunayan yan? Diba? And vice versa. Sa libel pa naman, ito yung kinatatakutan ko. Yung libel nyo dyan sa Pilipinas, ito hindi pa natin napapag-usapan, no? Pero para sa kaalaman, Jenny, Julius, at yung mga nakikinig, no? Yung libel nyo dyan sa Pilipinas, ang onus, yung burden of proof is for the accused to prove na walang malis. Di ba? Ang hirap nun. Ikaw nakasuhan, ikaw pa yung magpo-proof na wala kang kasalanan. Dapat baligtad. Pero that's how it is. No? Mas pabor siya sa mga nag-a-accuse. Hello, Lisa. Medyo late ka, my dear. Pero itong batas na gustong isang iakyat nitong si Migs Nograles at ang kanyang asawa, anti-troll farm, dalawa lang kayo, troll farm na daw. So, ang iniisip ko doon, dalawa, hindi ba pwedeng nagkataon lang na binash kayo ng dalawang tao, troll farm na. Nakuha niyo ba yung point ko doon? So, malabo pa sa sabaw ng
Ano bang sabaw na malabo? Dinuguan. Ang kanilang, ngayon lang ako nakakita ng batas na ganyan 'no. Sabi ko nga hindi ba sakop na 'yan ng cyber libel at ng libel law niyo diyan sa Pilipinas? As far as I know 'no. Bakit kailangan specialize pa para lang sa mga again, self-serving, 'di ba? House of Representatives na naman is for House of yang batas na 'yan, para sa mga politiko. Hindi po ba? Tutuusin niyo, sabi ng Supreme Court malinaw naman 'no, pero ito nililinaw ko din 'no. Ang sabi po ng Supreme Court, 'pag daw 'pag pertaining sa service 'no, service publiko ng politiko, hindi daw slanderous ang sasabihin ng tao. As long as nakakalimutan niyo. Basang-basa ko 'to, nakikita ko sa maraming post, eh. Ang first part of the sentence, ang first clause lang ang medyo binobomba, yung second clause yun dun tayo nagkakatalo. As long as it is not malicious daw. So anong ibig sabihin nun mga friends? Kahit po katotohanan ang sinasabi nyo, kung sa tingin po ng korte ay malisyoso ang rason kung bakit nyo sinabi yung isang bagay na 'to laban sa isang tao, ay libelous pa rin siya. Malinaw ba? So hindi po totally matatanggal po, ang tawag dito, exonerates you. Parang, ikaw ay, puwedeng bira ng bira, kumbaga 'no. Ang katapat po nun ay dapat hindi malisyoso ang iyong intensyon. Now the problem is proving malice, 'no, yung malice and defending yourself against malice. Dito po sa Canada, truth automatically exonerates you. So, ibig sabihin, 'pag totoo, kahit binira mo ng binira, kahit malisyoso pa yan, basta totoo, ayos lang. You may be you may be, charged for other reasons but not for libel or slander. Kasi yung truth is already, giving you an excuse to do it. Pero diyan sa Pilipinas, they don't care about the truth. What they care more is the right to preservation of self-esteem. So, yun ang importante diyan sa Pilipinas. So, tandaan niyo po 'yan, kaya po kayo 'pag kayo ay nag-post ng kung ano-ano online. Hindi po ano na totoo yung sinasabi niyo. Yung malicious intent po ang doon po yun pagbabasihan. So, marami po 'yan 'no, maraming elemento 'yan na there are 4 elements na dapat nandiyan 'no, and kung kumpleto po 'yon, siyempre that is already meron na pong cause of action para sa sinasabi nating libel 'no. So, kailangan niyo na lang pong depensahan yung sarili niyo na hindi malisyoso ang ginagawa niyo at ito'y totoo naman 'no. So, those are your defense 'no. So hindi ko na po masyadong, pag-uusapan 'yan 'no, kasi, marami po ang puwedeng expand ng topic na 'yan, and I'm sure bubugbugin 'yan sa pagpupulong nila diyan sa House of Representatives with all the, vloggers na maaari nilang tawagan. Sabi nila, hindi daw journalist ang mga vloggers at, kung anik-anik parang minamaliit nila 'no. Base dun sa interview kay, Congressman Barbers is, I would think 'no, they are undermining the role of the vloggers in the social media, bilang mga tunay na journalist 'no. So, I wonder kung sino talaga yung kanilang iimbitahan 'no. So, let's just see 'no, at exciting din yon 'no, at, sabi nga po ng mga kasamahan natin na mga malalaking vloggers, sinabi handa sila kasi this is their time to explain themselves and also maintindihan nila kung saan nanggagaling ang mga, mambabatas 'no, at sana'y maging bukas ang mambabatas on an equal playing field. Hindi yung, sisigaw-sigawan niyo sila 'no, kasi you're calling them as a resource person, you better treat them as resource persons. Otherwise, palubog na po ng palubog ang inyong mga ratings dahil sa pinaggagawa ninyo. Dito man lang po 'no, para magkaroon kayo ng puntos
Kasi ang mga vloggers din po magtatanggol sa inyo at magpapahayag na kayo yung mga matitinong mga tao naman pala in fairness, no? So, kung kaya nyo pong ipakita yun ng maayos sa mga vloggers, I'm pretty sure they will put some good word for you and to show na ang talagang intensyon nyo is in in the aid of legislation, di ba? O siya, ayun na lang 'no, medyo, okey na tayo. Salamat na marami and hopefully 'no, yung mga team replay, thank you very much. Manood lang kayo at, please share nyo rin lang 'to 'no, like na rin 'no, and share at tapos subscribe na rin po kayo sa YouTube. I-upload ko rin ito doon, may problema lang yung YouTube ko. Salamat na marami and I'll see you. I think we'll have a live with, Pards, this morning sa Philippine time. Thank you very much. Take care at wag magpapagamit. Bye!